Wan Yan, kapatid Hao. 10 taon na mula nang maghiwalay tayo. Wan Yan, ayos ka lang ba? Nakababatang kapatid. Kapatid Chu Hao. Napakabuti ni Wan Yan. Sa kabaliktaran, tiyak na pinaghirapan mo ang nakaraang daang taon. Kapatid, ayos lang din ako. Hindi masama ang kasama ang aking nakakatandang mga kapatid at nakababatang mga kapatid mula sa Supreme Heaven Cave. Napakabuti din ng guro sa akin. Ang aking kapatid Hao, nasaan man siya, ay palaging ang pinakamaningning, Wan Yan. Ano ang silbi ng pagiging maningning kung ang lakas mo ay hindi nasa Supreme Realm? Matapos malutas ang bagay na ito, gusto kong mag-seclusion upang makalusot sa Supreme Realm. Sa panahong iyon, wala nang sino man ang manggahas na apihin ang sinaunang kaharian ng Vermilion Bird o ang aking ama ng Imperial. Tila ang paghaharap kay Gu Chengjie kahapon ay nagbigay ng malaking dagok kay Chu Hao. Kapatid Chu Hao, naniniwala ako sa iyo. Ngayon, kapatid Chu Hao ay isang quasi-supreme na. Nasaan man siya magpunta, siya ay isang kataas-taasang eksperto. Hindi na muling tutol ang aking lolo sa atin. Wan Yan, ang inyong pinagmulan ng pamilya ay hindi maihahambing sa sinaunang kaharian ng Vermilion Bird. Sandali lang. Hintayin mo hanggang sa mamuno ako sa Supreme Heaven Cave. Tiyak na masisiyahan ko ang inyong pamilya. Kapatid Chu Hao, alam mo na si Wan Yan ay hindi kailanman nagmalasakit sa mga bagay na iyon mula pagkabata. Bukod pa rito, palagi kang labis na nagmamalasakit sa iba. Kaya't inapi ka ni Gu Chengjie ng ganoon. Hao, hindi simpleng tao si Gu Chengjie. Kapatid Hao, hindi mo kailangang maging masyadong maingat sa kanya. Narinig ko na si Gu Chengjie ay kumikilos ng mapang abuso at marami nang nasaktan. Tulad ni Shuyang Tianjun at mga disipulo sa iba't ibang listahan. Kung gusto natin siyang harapin, maaari tayong magsimula doon. Umalis na ang batang Panginoon sa sinaunang kaharian ng Vermilion Bird. Ate, umalis ka na rin ba sa sinaunang kaharian ng Vermilion Bird? Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito upang gamitin ang iyong hitsura upang bumalik sa pamilya G. Upang bisitahin ang aking ina. Maganda iyon. Sadyang hindi lang masyadong gusto ng pamilya na makita ako. Pakiusap. Ate, mag-ingat ka. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Sa kabalintunaan, sa panahong ito, wala ka bang nailabas na anumang kapintasan sa harap ng batang Panginoon? Marahil hindi. Napakabuti pa rin ng batang Panginoon sa akin. Sadyang mayroong isang bagay. Ha, ano iyon? Batang Panginoon, siya. Ano ang sinabi mo, ate? Hindi ba tama? Ako ba? Ayos lang. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ate, baka hindi pa rin kayong dalawa. Bakit ganoon ang gagawin sa akin ng batang Panginoon? Haha. Sa tingin ko ang taong iyon ay gustong tumanggi ngunit tinatangga rin. Ang isang taong nagmamahal at nananabik sa kanya tulad mo ay tila hindi niya tipo. Nalaman na ba ng batang Panginoon? Sinaunang lungsod ng banal na espiritu. Anong klaseng negosyo ito? Bakit hindi man lang makahanap ng impormasyon? Binibini, pakiusap, huminahon kayo. Hayaan mo na, Yin Mei. Hindi na kailangan pang imbestigahan. Alam ko na kung sino ang nasa likod ng pagtulong kay Chu Hao. Walang kinalaman ang Myriad Dao Commercial Alliance. Gayunpaman kaya nilang itago ang impormasyon niya. Siyempre, siya ay dapat na isang insider sa inyong Myriad Dao Commercial Alliance. Nandito ako. Gayunpaman may isang tao sa Commercial Alliance na napakabulag upang salungatin ang Panginoon. Nalaman ng aking mga impormante sa sinaunang kaharian ng Vermilion Bird na si Chu Hao ay nagkaroon. Minsan ng kasintahan noong bata pa na nagngangalang Tang Wan Yan. Hindi ba si Tang Wan Yan na ito ay miyembro ng Commercial Alliance? May alam ka ba tungkol sa taong ito? Oo naman. 100 taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang magtrabaho sa Commercial Alliance at mayroon siyang ilang diskarte. Ang kanyang lolo ay ang pinuno ng sangay ng ating Commercial Alliance. At mayroon siyang malaking impluwensya sa loob ng Alliance. Isang pinuno ng sangay ng Myriad Dao Commercial Alliance. Hindi nga maliit ang puwersa na iyon. Panginoon, si Tang Wan Yan ay may nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Tang Tian.
Labis siyang pinahahalagahan ng pamilya Tang. Karaniwan siyang kumikilos ng mayabang. Matigas ang ulo. At labis na mapaglasing. Maaari tayong magsimula sa kanya. Tulad ng inaasahan. Masarap ang tsaa na iyong tinitimpla. Kung gusto ng Panginoon na inumin ito, ititimpla ko ito para sa Panginoon araw-araw. Batang Panginoon, ang bagong baniling babaeng tagapaglinang na ito ay dapat na sapat para magsaya ka ng ilang sandali. Hehe, Tang Tian. Wala iyon. Pagod na akong makipaglaro sa mga tao. Kung makakakuha ako ng 2 lahi ng mga espiritu o lahi ng mga demonyo, anumang demonyo ay gagana. Tiyak na magiging napakakapanapanabik iyon. Lalo na ang sikat na empress ng mga demonyo. Tiyak na napakakinis niya. Ay, hindi ba ito si Batang Panginoon Tang? Halika kaagad. Ang aming leisurely immortal tower ay may bagong dating kamakailan. Dapat subukan sila ni Batang Panginoon Tang. TSK. Ikaw na naman. Matandang bruha. Anong magagandang gamit ang mayroon sa iyong sirang leisurely immortal tower? Hindi sila kasing saya ng mga aliping binili ko. Batang Panginoon Tang. Hindi mo alam. Sa pagkakataong ito, ang aming leisurely immortal tower ay nagdala ng isang 9 na buntot na lobo na pinatalsik mula sa angkan ng 9 na buntot na celestial fox. Talaga, isang miyembro ng angkan ng 9 na buntot na celestial fox, napakataas at makapangyarihan, ay pinatalsik. Batang Panginoon Tang, makatitiyak kayo. Higit pa sa totoo, paano ako mangangahas na linlangin ka? Pakiusap, pumasok ka agad. Hehe, sige. Ang Batang Panginoon na ito ay magsasaya kasama ang isang 9 na buntot na lobo ngayon. TSK, TSK, TSK. Hindi talaga nagsinungaling sa akin ang tagapamahala. Oh. Karaniwan. Naririnig ko ang aking ate na sinasabi na ang inyong angkan ay palaging umaakyat sa aking pamilya. Tang, lalo na ang Yinmei na iyon. Hindi ko siya mahawakan. Kaya ngayon ay sasakyan kita upang ibuhos ang aking galit. Hihihi, darating na ang Panginoong ito. Oh. Tang Tian, sino iyan? Manager, anong nangyayari? Banal na dalaga, pakiusap, patawarin niyo ako. Ito ay lahat ng utos ni Batang Panginoon Tang. Sinabi niya sa hamak na ito na maglaan ng silid para sa kanya. Walang ideya ang hamak na ito na magiging napakawalang hiya ni Batang Panginoon Tang. Yinmei, hindi, matandang bruha, anong ibig mong sabihin? HMPH, sa wakas, dumating ka na, binibini, dali, iligtas mo ako. Napakawalang hiya at kahabag-habag ni Tang Tian na ito. Talaga nga siyang nagpatambo sa akin at kinaladkad ako rito. Wuwuwu. Sa liwanag ng araw, nang ahas kang saktan ang aking alipin. May pakialam ba ang pamilya Tang sa aking angkan ng 9 na buntot na celestial fox? Ito, pinaglalaroan ang Batang Panginoon na ito. Yinmei, gusto mo bang harapin ang aking lolo at ang aking ate? Hindi ako kasali sa mga bagay ng Myriad Daw Commercial Alliance. Kaya bakit mo ako inaresto? Ano ang sinasabi mo? Nakita na ang ebidensya. Gayunpaman gusto mo pa ring makipagtalo. Yinmei, banal na dalaga. Saan nanggaling ang malabag na swapang na ito? Insulto niya ang iyong alipin at pinagtawanan pa siya. Hindi ko sinasadyang insultuhan ka. Sampain, bakit patuloy kang nagdaragdag ng gasolina sa apoy? Sinasiraan mo ako at binibigyan ng kasalanan. Banal na dalaga. Pakiusap. Pakalmayan niyo ang inyong galit. Mayroon akong item dito na tiyak na magpapaliwanag sa malabag na ito kung ano ang nangyari. Kung ganoon, maaari ko bang hiramin ang item na ito mula sa Batang Panginoon sandali? Yinmei, nang ahas kang patayin ako. Ang aking pamilya Tang, ang aking lolo, ay tiyak na hindi ito palalagpasin. Ibagsak siya at patayin. Oh, at Batang Panginoon Tang, kung nagsisisi ka at handang sabihin ang totoo, tandaan na gumamit ng bato ng pag-record upang i-record ito. Walang hiya ka. Napakabangis mo. Nagkukumpisal ako. Ako iyon. Napakawalang hiya ko. Nalasing ako at sinubukan kong hulihin ang alipin ni Yinmei. At gusto kong gumawa ng malabag na bagay. Ngunit nahuli ako ng banal na dalaga sa tamang oras.
Wuwuwu. Lolo, ate, iligtas niyo ako. Wuwuwu. Napakawalang hiya nila. Hindi ka talaga pupunta sa True Immortal Academy. Ang lakas ni Yinmei ay malamang na hindi masyadong mapapabuti. Sa halip na pumunta sa academy, bakit hindi mo tulungan ang Panginoon sa ibang bagay? Naasikaso na ba ang kanyang mga tauhan? Oo, naasikaso na. Sadyang kahit nahanggal si Tang Tian. Hindi ganoon ka-simple ang kanyang ate na si Tang Wanyan. Natatakot ako na hindi siya maniniwala. Ha, maniwala man sila o hindi ay hindi mahalaga. Ang pagharap sa ganitong uri ng biktima ay hindi nangangailangan ng labis na pagsisikap. Sige, bago kumagat ang isda sa kawil, lumabas muna tayo para maglakad-lakad. Opo, dito nagtatapos ang episode ngayon. Kung nagustuhan nyo ito, pakipindot ang like button, i-share ang video, at mag-subscribe sa channel para matulungan kaming makagawa pa ng maraming video.